Ewan ko lang kung napansin nyo, pero parang ako lang yata yung may shop na yung nakaparadang motor niya sa labas ay hindi formado. Ewan ko hindi talaga kasi ako yung tipo ng rider na kapag merong bagong motor kabilaan kaagad ang palit ng accessories, upgrade, bili ng ganito, bili ng ganyan. Hindi ako ganun kahit na may shop ako, kahit na may access ako sa mga motorcycle parts, at mura ko rin makukuha ako sakali kasi full stream. Hindi talaga ako ganun ka maluho, kumbaga. Maliban na lang siguro kay Timmy na pina-customize natin into a classic build, pero yun naman inabot ng matagal na panahon ng pag-iipon bago ko siya pinabuild ng ganun. Pero kung nakita niyo naman si Jerry tsaka si Pinky, halos hindi talaga formado. Katulad niyan si Jerry, ang nadagdag pa lang natin is top box at bracket at cellphone holder at yung action cam holder, diba? Super basic na accessories lang. So oras na para i-upgrade naman natin ng konti si Jerry. Basic upgrades lang para mas maging komportable yung pag-ride natin sa kanya at magamit natin siya ng mas maayos. At ang ipapalit natin ay itong mga to. So isa-isayin natin. Ito ay gel type na T10 para sa kanyang gauge or sa panel, sa speedometer. So LED to na kulay white para naman mas maging maliwanag at kaaya-ayang tingnan yung ating panel. And then P15 na amber para sa kanyang park light, para naman merong ibang kulay, hindi lang white dun sa kanyang harapan. At the same time, dual contact na park light, signal light para naman dun sa kanyang signal light. Siyempre kasama yung adjustable na flasher relay. And then magpapalit din tayo ng busina para naman mas malakas ang busina natin, para mas rinig tayo ng mga sasakyan. Tapos partner nitong busina ay itong ating relay with socket and wiring harness. So ang kagandahan sa ganito, kapag gumamit kayo nito, yung may wiring harness na, kompleto na siya sa terminals. Ayan, kung makikita nyo, andyan na lahat ng terminals na kakailanganin nyo, pati yung fuse box with fuse. Tingnan natin kung ilang ampere. So 30 amperes yung nakakabit dito, so goods na goods. And then ito yung papunta sa positive line ng battery, o diba? So salpakan na lang yan, plug and play kapag ito ang gagamitin nyo, wala kayong rewiring na gagawin. Ang mangyayari lang dito ay magdadagdag tayo dito, puputulin natin to, mag-extend tayo papunta sa positive line ng battery, kasi ito malamang to kakapusin. So yun lang ang babaguhin dyan, i-extend lang natin yan, dadagdagan lang natin ng wire, pero plug and play na siya lahat. Gawin na natin to. Ako hindi talaga ako expert, hindi rin naman ako mekaniko, pero minsan kaya ko namang mag DIY sa mga motor ko. So ang una-una natin gagawin, baklasin muna natin tong head nya para ma-check natin kung may mapaglalagyan ng busina. Yung stock na horn nya, ayan dito. Ay, init dito. Ayan. Tingnan natin kung, kasi ang mangyayari kapag hindi kasya dito yung dalawang horn, yung isa andyan, yung isa dun sa pinagkakabitan ng stock horn. So check natin, meron tayong dalawang push pin dito magkabila, tapos merong mga screw dito na kailangan tanggalin para maalis yung headlight. Tapos malamang sa malamang pati itong part na to ay tanggalin natin. So baklas muna tayo.
Hirap na hirap akong tanggalin to. Yun naman pala, may dalawang tornilyo na naiwan sa likod ng lagayan ng side mirror magkabila. Tingnan nyo yung pawis ko. Kanina ko pa kinakalikat kasi unahin ko na lang sana is yung ilaw dito ay yung dual contact kasi mukhang matatagalan ako. Kasi 2:15 na, 2:18 ng hapon. Kailangan before 5 natapos ko to. Eh matagal ako magawa kasi hindi naman talaga ako sanay. Kasi babiyahe pa ako. So baka yung gauge light at yung dual contact na lang muna unahin natin. Tsaka na yung busina. Kasi babiyahe pa ako mamaya ng joyride eh. By the way, kapag magtatanggal kayo ng mga headlight assembly, bago nyo tuluyang hugutin ay tatanggalin nyo muna yung mga socket. So sa case ng Mio Gear, dalawa. Ito, dito banda sa gilid. Tapos yung isa nandito rin sa gilid. Ayan. So kailangan mo nang tanggalin yan bago mahugot yung buong headlight assembly. So unahin na natin yung ating gauge light. So kung mapapansin nyo dito sa Mio Gear, ito yung mga indicators nya. Echo, check engine, dalawang signal light, high beam. Ito nakalimutan ko na kung ano yung nandyan. So ito yung mga yan. Yan yung tatlo na yan. Wala pala tong isa, dito pala dalawa lang, wala pala dun. So ito, yun yung mga indicators na yan. So ang huhugutin natin ay yung medyo nasa loob. Ito. So ang tamang paghugot niyan ay gagamit kayo ng maliit na flat screw para hindi siya masira at hindi rin maiwan sa loob yung stock na bulb. Dahan-dahan lang. Kung may prying tool kayo na maliit na plastic, mas maganda, mas safe para hindi masira yung rubber na socket. Medyo mahirap lang pag isang kamay. In fairness kay Yamaha, may ginawa sila ngayon sa mga socket. Nilagyan nila ng ito. Makikita niyo yung parang naka-usli na yan. Diba sabi ko kanina, kapag magtatanggal ng socket ay susungkitin na pa ganyan, gagamit ang flat screw. Ngayon hindi na, dahil sa ginawa ng Yamaha na yan. So ang gagawin nyo, kuha lang kayo ng long nose, hugutin nyo lang siya dyan at madali nyo na siyang mahuhugot. So ganun na pala ngayon, kasi kay Pinky dati walang mga ganyan eh. So nakabit na natin yung isang gel type na park light, tapos andito pa rin yung sa kabilang side na stock. Tingnan nyo yung diferensya. O diba? White to white, tapos ito yung stock. So maganda to mamaya sa gabi. Check natin. O diba? Kitang kita kahit tirik ang araw. Color white. Talagang mas nag-pop up yung kulay ng ating gauge. Hindi na siya purong yellow lang. Next tayo. Dito naman tayo sa headlight assembly. Dito tayo sa park light. So ito yung park light niya, itong dalawa. Yung dalawang ilaw na dito sa taas. Ayan, magkabila. Papalitan lang din natin. Ito yung tsura niya. So ito naman, ayan. So kapag tatanggalin, ikot nyo lang siya ng bahagya, sabay hugot. Ayan. Para seamless na seamless yung pagkakahugot niya. Madali lang. Tapos salpak ang park light. Ito kahit magkabaliktad okay lang kasi walang polarity to. Hindi katulad nung sa gauge light natin, hindi siya pwedeng baliktad.
Tapos kapag ibabalik, i-align nyo lang sabay ikot clockwise para mag-lock. Ayan. Syempre make sure na hindi siya mahuhugot. Tapos ganun lang din para sa ating dual contact. Dito naman siya sa signal light. Dito yan banda, magkabila. So ito yung itsura ng pang signal light. Same lang yan ang socket, mas malaki lang yung bulb nito, pero yung socket same lang yan. So meron tayong slight issue na na-encounter. So papansin nyo yung dual contact, mas mataba talaga sa stock na bulb, so hindi kasya. Ang ginawa natin, gumamit tayo ng precision knife. Pwede rin namang yung mga maliliit na cutter, pero mas okay kasi to kasi mas kasya sa maliliit na space. Nagtabas tayo ng konti dun sa mga ngipin at nagkasya naman na. So sa inyo, depende sa inyo kung medyo maarte kayo hindi uubra, pero sa atin wala mo na akong pakialam. Hindi, I mean motor ko naman to ever since naman dati, kahit dati pa kapag naglalagay ako ng mga kung anik-anik sa motor ko, tabas dito, tabas doon, butas dyan, butas doon, tumatagal naman sila. Once mailagay na natin yung dual contact na LED, ang next step ay para mapagana yung park light nya, itatap natin siya sa positive line ng park light din. So para magawa yun, ito ang positive line ng park light, I mean ng dual contact. So tatanggalin nyo to, ito. So ito, para siyang ganyan. Nag-splice na ako dito ng isa. Tapos teka, lakihan pa natin ng konti yung splice. So meron na tayong nakatap sa positive line ng ating park light. Sasaksak lang natin to ulit. Siyempre dapat make sure nyo na maigpit na siya. Yan. Kaya magiging itsura. At ganun din sa kabila. Pero pwede nyo naman pag-isahin yan. Sa mga ayaw naman ng splicing at yung mga nag-aalala sa warranty kung sakali, ang pwede nyong gawin ay pag-isahin nyo tong dalawang puting wire, tapos dito kayo magtatap dito sa socket na to. Yan yung wire ng park light, dito kayo magtatap. Kaso may kailangan kayong maliit na matulis na tool para matanggal yung lock nyan, and then dyan kayo magtatap mismo dyan sa tanso na nasa loob, or kahit itugtong nyo lang siya dyan para hindi kayo mag-i-splice. Yun yung ginagawa ng mga expert sa pagkakabit ng mga ganito para hindi ma-void yung warranty. Doon talaga sa mga socket naglalagay ng wire. Actually hindi nga siya top na matatawag kasi hindi ko alam yung mismong term, pero doon ka sa mismong socket kukuha ng connection para walang splice ng wire, hindi ma-void yung warranty. Pero yung sa akin okay lang naman. Okay, so natapos na natin yung ating dual contact. Ayan, yung itsura nya. Nilagyan ko na rin ng mga cable tie para naman hindi masyadong makalat tingnan. So hindi ko na pinag-isa yung wire
bawat positive line ng park light ay doon ko na tinap ang positive ng ating dual contact. So testing na muna natin. Yun. Yan yung ating park light. Tapos, di ba? Dual contact. Mas maganda na itsura niya ngayon. Although, pag nag-signal light tayo, mabilis kasi hindi pa natin napapalitan ang flasher relay. So, kailangan natin palitan ng flasher relay. So, ayun, dagdag kaalaman sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous vlogs natin. Once na nagpalit tayo ng LED na signal light, dalawa ang pwedeng mangyari, depende sa motor. Either masyadong mabilis ang pag-blink ng signal light o kaya naman ay magi-steady lang, hindi siya magbi-blink. So depende yan sa motor. Kaya nagpapalit po talaga ng mga ganito. In our case, adjustable to para pwede nating i-adjust yung speed ng pag-blink depende sa trip natin. Pero ito, pwede siya sa LED, pwede rin naman siya sa stock na halogen. At nagtanong-tanong ako sa FB group ng Mio Gear. Hindi ko rin kasi makita kung saan banda yung ano neto, yung flasher relay. Andun daw sa right side. Dito banda, sa gilid ng tangke. So bubuksan muna natin yan para mapalitan natin. So nag-decide na lang tayo na i-try na ihabol yung busina. Bali yung isa, dito ko nilagay. Kung papansin nyo, dito may abang na butas. Naghanap na lang ako ng bolt na pwede kong mailagay dyan sa inyong bracket. Nakabend ng konting-konti lang. Ayan. Kasya naman siya dyan. Tapos yung isa, dito sa position ng stock. Na test fit ko na rin, di naman tumatama sa kaka. Ngayon subukan naman natin i-testing. Kakabit natin yung mga relay. So explain ko sa inyo guys yung yung relay, kung bakit siya plug and play. So itong relay, saksak na muna natin sa socket. Ito naman hindi kayo magkakamali dahil hindi yan pwede magkabali-baliktad. So make sure nyo lang na connected. So itong black ay kahit saang body ground. Yan. And then itong mga terminal, itong tigalawang pares ng black and yellow ay para sa dalawang horn. Tapos ito naman para yan doon sa pinanggalingan ng stock horn. Mapapansin nyo, ito, yan, dyan yan isasaksak. So kahit saan yan, kahit magkabali-baliktad, okay lang yan dahil wala yung polarity. And then finally, itong mahabang wire sa kabila, ang kadugtong nyan is yung fuse box na may red na wire. So ito yung papuntang battery, kaya medyo mahaba to. Ang mangyayari kapag medyo kinapos, dahil malamang sa ilalim ng floorboard natin padadaanin to, magdudugtong tayo dito. So try na muna natin i-connect lahat. Okay, so natapos na natin yung mga wiring ng busina na plug and play lang din naman talaga lahat. So ito, ayan yung mga socket. Ito ang kailangan pa nating ipailalim doon papunta sa battery. Ito yung relay and socket, naka cable tie, at ito yung iba pang mga wiring niya. Safe naman na siya dyan sa ilalim kasi may takip naman yun. At ito ang tunog ng Smoke Viper snail horn.
pero hihina pa yan kapag natakpan tong part na to. Isa rin sa rason kaya gusto ko na dito sa position ng stock horn yung isa, kasi para medyo malakas pa rin. Kasi actually pwede dito, dito sa tornilyo ng ignition, tapos magkapatong silang dalawa. Tinry ko kanina eh, sukat na sukat naman. So sa mga gustong nakatago pareho, dito obra siya para magkapatong lang sila, pero siguro malakas pa rin naman yan. Ayan, okay na. Kailangan na lang natin tong i-ano sa ilalim, papunta sa battery, yung fuse box. Kung kailangan dugtungan, dudugtungan natin mula dito, dun, at ito usot dito. Eh mukhang kakapusin talaga, pero sa tingin ko dito na lang tayo magdudugtong sa kabilang side, para yung ating fuse box ay nandoon sa loob ng battery bay. Kung mapapansin nyo, dito natin ilalagay yung fuse box sa gilid para madali natin ma-access in case na magto-troubleshoot tayo. Tapos may napansin ako ditong butas, ayun no, so dyan natin palulusutin. At okay na siya. Ayan, malinis naman yung gawa natin, nakatagos dun sa ilalim. Ito, itong wire na to papunta dun, papunta dito. Testing ulit. Right. Next naman natin is yung flash relay. Kailangan natin mapalitan. So andito daw, so baklasin muna natin to. May nakita ako isa, ito nabaklas na natin. Isa, meron dito sa ilalim. Marami, 3, 4. Okay. Pagkabukas, ayun, nakita ko kaagad ang flash relay na for some reason sira yung holder, pero okay lang, kakalasin na rin naman natin yan. At ayun, so magkaiba, ito yung stock, ito yung aftermarket, na usually ito ay katulad ng ibang mga dating model na motor. Kay Pinky ganito, kay Timmy ganito, at sa iba pang mga dating nagawan nung may mekaniko pa tayo. Sa Mio Gear pala iba na. So ito na siya. So hindi siya obra. Babalik na lang muna natin, hayaan na lang muna natin mabilis yung blink ng signal light. Hanap tayo ng ganitong flash relay online. Kasi ngayon lang din ako nakakita nito eh. Kasi mostly nakuha ko sa mga supplier ko is yung ganito na halos universal talaga. Okay lang naman. Pero at least alam ko na kung paano tanggalin yung gilid at saka kung saan nakalocate yung flash relay. At finally, tapos na. Naibalik na natin lahat. Okay na. Pero hindi talaga mawala-wala ang sumpa kahit sa pinakabago nating motor. Meron pa ring natirang 2 tornilyo. Although alam ko naman kung saan siya nanggaling dito. Magkabilang side. So tinatry ko ipasok, ayaw na pumasok. Mukhang nalaglag yung body clip. Hahanapin ko na lang, or pag di ko mahanap papalitan ko na lang. So sound check natin ulit, kasi iba yung tunog talaga kapag natakluban na ng kahay kesa yung walang takip. Yun, sakto lang. Hindi siya ganun ka sakit sa tenga na. Ayan. And then ito yung ating park light at yung ating dual contact. Tapos kapag pinatay yung signal light, medyo mabilis lang talaga yung pag-blink, kasi hindi nga natin napalitan ng flash relay kasi iba pala siya. Hindi siya katulad ng mga usual. Tapos pag nag-hazard, ito yung hazard niya, normal yung blink. Tapos pag ito, yan. So kapag pinatay yung hazard or signal light, babalik sa puting park light yung dual contact. Tapos yung gauge natin,
Mamayang gabi mas litaw na litaw yan lahat. All goods. So ligpit na muna natin itong mga kalat. Ayun, dami mga kalat. Tapos medyo hapon na rin tayo natapos, pero okay lang, at least tapos na yung ating konting upgrade kay Jerry. So ito ang itsura ng ating stock na lights sa gauge. Ayan. So yung typical na ano lang siya, halogen bulb. Tapos ito naman yung ating park light na halogen bulb lang din. Sa camera parang malakas no? Pero pag pinalitan natin yan ng LED mas malakas pa. Tapos dito sa baba sa ating signal light, yan, wala tayong ilaw, syempre hindi pa napapalitan. So ito na itsura niya. Gusto ko kasi makita nyo talaga ng sobrang dilim para makita nyo yung difference. Bang. O diba, yung gauge pa lang sobrang laki na ng diferensya, napakaliwanag. And then dito sa harap, ayan, yung ating park light and dual contact. Pag nag-hazard, high. Ayan, pag naka-hazard. Tapos kapag pinatay, babalik sa white. Para na rin tayong naka-underglow kasi pababa yung buga ng park light sa may signal light. O diba? Dagdag liwanag din talaga. Dagdag visibility. Tapos yung busina, ayan. So importante din yan kasi mas maririnig na tayo ng mga sasakyan ngayon. So ayan lang muna ang ating minor upgrades dito para kay Jerry. Kita kits sa next content. Ride safe. Peace. Bye bye ka. Bye bye ka. Bye. Bye guys. Bye guys.